Magaling daw si Casimero. Sikat daw si Casimero. Pero ang tanong, bakit kaya walang big time promoters ang kumukuha kay John Riel Casimero? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Ibibigay ko po sa inyo ang tatlong maaaring posibleng dahilan kung bakit walang big time promoters ang kumukuha kay former 3 Division World Champion Cuadro Walas, John Riel Casimero. Number 3, sinunog ang mga tulay. Ang boxing po mga amigos ay hindi lamang sports. Ito po ay business din at politics. Kinakailangan mo ng matinding backer, maimpluwensyang promoter, magaling na matchmaker, tamang koneksyon kung gusto mong mapalaban sa mga world title fights, high stakes big money fights. Ang trabaho ng promoter mo ay hanapan ka ng magagandang laban o malalaking laban kung saan pareho kayong kikita. At upang mahanapan ka o mabigyan ng laban ang gagawin ng promoter mo, ay maikipag-usap sila sa kapwa promoter. Kung nasa top 10 rankings ka, kung minsan pwede mong masulot yung number 1 contender kung magaling talaga yung matchmaker mo o promoter. Dahil kung minsan yung mga world champion, pwede naman silang mag-voluntary title defense. Hindi naman kinakailangan palaging mandatory. So sa mga ganong pagkakataon po mga amigos, dun mo aasahan ang husay at impluwensya ng humahawak sa'yo. Kaya nga maraming nagulat paano nakuha ni TJ Doheny yung laban kay Inoue? Number 7 lang ito So credits po yun sa husay ng promoter o matchmaker ni Doheny. Ngayon, si Manny Pacquiao po mga amigos at si Sean Gibbons ay napakaganda po ng kanilang relasyon sa ibang mga promotional company. Sa PBC, sa Top Rank, sa Matchroom. Ibig sabihin po mga amigos sa paikipagnegosasyon sa mga big time promotional company tulad ng aking mga nabanggit. Hindi po magiging mahirap para kay Pacquiao at kay Gibbons na maipagnegosasyon dahil may mutual understanding na sila, may history na sila, marami na silang pinagsamahang mga laban kung saan kumita sila pare-pareho. Kaya naman kapag binastos mo si Manny Pacquiao at Sean Gibbons, napakadali para sa kanila na timbrihan ang ilang mga big time promotional company at sabihin na X ka na, tablado ka na. Kaya kung papansinin nyo po mga amigos, matapos umalis ni Casimero sa MP Promotions noong 2021, 2025 na po ngayon, 4 na taon na ang nakalilipas, hindi na po muling napalaban sa world title fight si Casimero. At yun nga po ay dahil sinunog na po ng Team Casimero ang kanilang tulay o koneksyon sa promoter na may magandang relasyon sa mga big time promotional company. Now punta tayo sa number 2, unprofessionalism. Wala naman pong duda na may talento, lakas at husay ang isang Cuadro Walas John Riel Casimero. Kaya nga po sumugal sa kanya ang Japanese promoter na si Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotions. Sa kabila ng pagkakaroon ng maraming issue sa pagiging overweight ni Casimero, gaya na lamang noong 2014 pati na rin noong 2022 at iba pang mga kontrobersiya, nagbakasakali po ang Treasure Boxing Promotions na baka nagbago na si Casimero. Pero muli nga pong binigo ni Casimero ang small-time promotional company na nagbakasakali sa kanya. Kaya naman matapos mag-overweight laban kay Saul Sanchez noong nakaraang taon ng Oktubre, ay hindi na nga po ni-renew ni Masayuki Ito ang kontrata ni Casimero. At magpasa hanggang ngayon, 7 buwan na ang nakalilipas, mapa small time o big time promoter wala na nga pong kumukuha kay Casimero dahil sa kanyang pagiging unprofessional. Naupunta na tayo sa number 1, sikat sa Pinas pero hindi sa buong mundo. Wala naman pong duda na kilala si Cuadro Walas John Riel Casimero sa Pilipinas. Makikita nyo naman po yung kanilang page, mayroon 1.4 million followers. Pero sa boxing po, hindi po sukatan ng husay at talento ang dami ng followers. Ang mga matchmaker, promoter, manager ay hindi po yan bumabase sa dami ng followers. Lalo na kung sa Pilipinas lang din. Ang kawalan ng interes ng mga promoters kay John Riel Casimero ay senyales po mga amigos na hindi siya kilala worldwide. Kasi kung ihahambing po natin ang sitwasyon noong umalis si Shakur Stevenson sa Top Rank, sinalo agad siya ng Matchroom. Noong umalis si Devin Haney sa Matchroom, sinalo agad siya ng Top Rank. Noong umalis si Crawford sa Top Rank, sinalo agad siya ni kamahalang Turki Al Sheikh. Ganyan po ang mga senyales na mataas ang iyong market value at kilala ka sa buong mundo. Kapag umalis ka sa isang kumpanya, pinag-aagawan ka kaagad. Ngayon si Casimero wala na sa Treasure Boxing Promotions pero may mga promotional company ba na nag-aagawan sa kanya? Ang sagot, wala. Lahat po ng mga kilalang boksingero ay kinontak na po ni kamahalang Turki Al Sheikh. Ryan Garcia, Canelo Alvarez, Teofimo Lopez, Naoya Inoue. Halos lahat ng mga sikat at magagaling na boksingero ay pinapirma na po ni Turki para mag-participate sa kanyang Riyadh season. Pero narinig nyo po bang kinontak ni kamahalang Turki Al Sheikh si John Riel Casimero? Ang sagot, hindi.
Dahil hindi talaga mataas ang kanyang market value at hindi talaga siya kilala worldwide. Dahil kung totoong napakasikat ni Casimero sa buong mundo at napakagaling ni Casimero lumaban, imposible pong hindi siya mapansin ni kamahalang Turki Al Sheikh. At kahit bumisita po kayo sa mga international boxing websites, wala po doon na mga nagbabalita tungkol kay Casimero. Ang mga nagbabalita lang ng tungkol kay Casimero ay ang mga Pinoy vloggers. Yan po ang masaklap na katotohanan. Palasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha.